at least hindi sila nakamask. Hindi, alam mo yun, ma-appreciate mo eh. Kasi alam mo, nakakatakot nga naman yung mga nakamask. Kasi doon, pwede mo, dito kasi, you would recognize them. Oh, ikaw yun di ba? Tapos ngayon, yung kapitbahay mo. Ba't mo sinusuportahan si Kibuloy? Pwede kang tanungin ng ganun. Hindi, kasi naniniwala talaga ako kay Kibuloy. Pwede yun. Di ba? Re-respetuhin ko yun. Pero kung nakamask ka, may obvious na yun. Di ba? Justisya! Yan ang nagkakaisang sigaw ng mga sumusuporta at naniniwala at naninindigan kay Pastor Apollo C. Kibuloy di lamang in Davao City, kundi sa lahat ng panig ng mundo upang makamit ang katotohanan at katarungan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na pinamumunuan ng left-leaning na senator na si Liza Hontiveros sa mga paglabag umano ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ, dumagsa ang napakaraming taga-suporta ng buting pastor sa Davao City upang ipananawagan ang hustisya at katarungan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito'y sa patuloy na paninindigan ni Pastor Apollo na wala itong ginawang masama at mali ang mga paratang na ibinabato sa kanya ng mga bayaran at pekeng testigo. Ang mga ito ay nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng lungsod at patuloy na nananawagan sa Kamara de Representantes at Senado na itigil na ang panggigipit sa pastor at idulog ang mga nasabing reklamo sa tamang forum na walang iba kundi ang korte. Coronation building si Pastor Maigsoon, pero tanawan ninyo unsa ilang gihimo kay Pastor. Unsa ilang gihimo sa atong may gugmaong magbalantay. Kamalinaw na ato diri gigubot nila. Dili man, dili. Ay. Pero ayun pala, meron palang translation. Mao na Maigsoon, dili na nato masabtan ang panggobyerno karon. Para kay Cesar Uy, isa sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo na sumali sa prayer rally upang makiisa sa panawagang hustisya para sa butihing pastor na nakita niya mismo kung paano na lamang lapastanganin ng Senado ang karapatan ng pastor. Kung mapapansin natin, ang Senado ay masyado ng personal ang kanilang inihain na kaso para kay pastor ang mga investigasyon nila. Ang alam natin, in the aid of legislation, nasaan ngayon ang ile-legislate natin? Are we regulating the church? Kaya kami naghaharap ng katarungan sapagkat napakalaki na ng mga hinanakit. Linawin natin sabay-sabay yung rally ngayon Ito, Davao pa lang ito. Meron pa nga ako nakita, Malaysia, kung saan-saan Ng mga taong nagmamahal kay pastor. Kagaya namin, mga supporter kami. Nagtataka kami, bakit nila ginagawa ito? Ano ang gusto nilang marating? Ngayon, nagkaroon ng statement si pastor. Kaya po yun, ang panawagan namin, kailangan i-evaluate natin ito. Hindi ito basta-basta. Ipanalangin natin na lumabas ang katotohanan. Ito rin ang naging sentimento ng iba pang taga-suporta ni Pastor Apollo. Ayun alam mo yun, ito'y respetuhin natin. Hontiveros, sa totoo lang, sablay na sablay ka. Dahil sa'yo, nagwala tuloy ang mga kababayan natin. Dahil, alam mo, hindi naman masama kung idemanda. Alam mo yun, kasi karapatan mo yun. Kung meron kang reklamo, karapatan mo magdemanda. Pero yung ginagawa nyong sirkus sa Senate hearing, na hindi nyo binibigyan ng tsansa, kahit ba sabihin mong umattend, kaya lang hinatulan mo na bago pala ang umattend. Sinabi mo na kaagad guilty. Ano pang aasahan ni Pastor Kibuloy dyan, di ba? Katunayan ng iba sa mga ito ay nagpahayag ng kanilang kahandaang humarap sa Senado upang pasinungalingan ang mga akusasyon laban kay Pastor Apollo. Ikaw ang nagbago sa lahat ng Pilipino. Millions of Pilipino, Pastor, binago mo ang kanilang buhay mula sa masalimot na buhay sa mga bisyos o sa ano pang mga gawaing masama. Ngunit nandito sila ngayon. Pastor, kaisa mo kami. Mamatay, mabuhay. Hindi kami aatras sa laban na ito, Pastor. Itataya namin ang buhay namin para sa iyo, Pastor. Andito kami, susuporta sa anumang uri, Pastor, ng aming makakaya.
karon anaa sa katungdanan sa gobyerno, kamo maminaw mo kanamo kay naa mi diri. Karon nakita ninyo sa amo kung unsa mi naa diri nga gibalangga ni pastor, giatiman ni pastor, akong upat ka anak, gipaskwela ni pastor, kami tanan naa diri naghiusa, giintak ni pastor aron kami manginabuhi nga malinawon. Sa lahat ng mga witness na nandyan sa Senado, alam ninyo sa sarili ninyo na hindi man totoo ang sinasabi ninyo. Kaya kami nandito ngayon para ipaglaban ang katotohanan, hindi para sa amin, para sa aming minamahal na pastor na wala namang ginawang masama, kundi kabutihan lamang. Nandito po kami ngayon sa harapan ninyong lahat mga taong bayan, ipaglaban ang karapatan at justisya laban sa aming pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Karapatan po namin. Nayari kayo kay kuya. Ha? Sa sobrang init ng ulo niya, pumipiyok-piyok na. Di ba? Yan ang passion. Parang naano ko sa TikTok to eh. Marinig at nakapunta Hindi ba ito yung nagre-review ng mga ano? Sa TikTok? Hindi ba siya yun? sa Supreme Court at pakinggan po kami. Galit na po kami dahil sobra na po ang pinaggagawa ninyo sa amin. Sa kabila ng mga pag-uusig at pagsisikap na pabagsakin ang moral ni Pastor Polo, ang mga taga-suporta nito, ang mga taong tunay na nakakakilala sa kanya, ay patuloy na naniniwala sa butihing pastor at sa katunayan ay handa silang ialay ang kanilang buhay maipagtanggol lamang si Pastor Polo sa nagpapatuloy na pang-aapi sa kanya. Nakita na mo yung pagkamaayos mo kasing-kasing. Nakita na mo ang imong giusin mo kami pahigugma mo nang dili jud mo mibiya sa imong pastor. Pastor, salamat kaayo pastor sa imong dakong gugma kanang mo pastor. Dili mi deserve sa imong gugma pero imo kaming giatiman, gialagaan, giampingan mo na karon pastor. Among ibalik ang imong kaayo jud kanang mo pastor. Salamat kaayo kanimo pastor. But this time is the right time for me to defend you, Pastor, for what is truth. Justice will always prevail. Pastor, kami na yung bahala sa inyo. Ipaglalaban namin ang katotohanan. Pastor, kahit ano mangyari, Pastor, Alam mo yon, ito yung sinasabi kong, na-observe ko lang naman to. Na-observe ko lang naman. Ang layo eh. Ito mga to, alam mong hindi scripted eh, yung pagsuporta nila. Alam mong they really support. Yung kesa doon sa mga witness ni Ontiveros na hindi mo talaga matansya eh kung ano ba ito, totoo ba ito o again hindi ko sinasabing hindi guilty si Kibuloy, hindi ko sinasabing pareho kami ng paniniwala, pero ito legit yung kanilang alam mo yun, pakiramdam na wala talaga, walang ginawang masama. Yun lang sinasabi ko dito, lehitimo yung kanilang hindi inutusan, ika nga. Hindi inutusan. Yung mga witness sa Senate, dito kami, Pastor, lalaban kami, mamatay man o mabuhay, Pastor. Kung ito yung huling hantungan namin, ang kamatayan, lalaban kami kasi alam namin, Pastor, na ikaw ay totoo. Alam namin, Pastor, na wala kang ginawang masama. Kaya kami ay lalaban sa huli hantungan man namin. Kay Pastor Kibuloy, kasi alam mo, mako-compare mo doon sa isang nagganyan din. Doon, alam mong may drama eh. Yung ganun-ganun nila. May pag-iyak-iyak. Ayoko na lang banggitin kung ano yun May ito alam mong sincere. Pastor Apollo Kibuloy, huwag po kayong mag-alala. Maraming tao, hindi lamang ang mga kasama niyo sa simbahan. Mabuhay po kayo, huwag po kayong mag-alala. Lahat kami na nagmamahal. Eto kayo umobserve, tingnan ninyo yung itsura ng mga taong sumisigaw. Alam mong hindi, lights, camera, action, sigaw, ganun. Alam mong ganun eh. Di ba? Sa'yo, sumusuporta. Kahit saan abutin ito, lalabang Alam mo talagang galing sa puso yung pagsigaw. kami sa isang mapamayapang pamamaraan sa pamamagitan ng panalangin na siya niyo lagi ipinahayag sa lahat ng inyong mga miyembro at sa buong mundo.
Pastor Kibuloy, kami po ay laging nasa likod ninyo. Pagpatuloy natin ang laban na ito sa katarungan at hustisya, hindi lamang para sa iyo at para sa bayan natin. Nag-alay din Sabi ni Marilu Torrejos, ito, matagal na ito sa atin. Isa sa pamangking ko na scholar sa Jose Maria College at hindi mo kailangan maging member sa kanilang paniniwala para maging scholar ka. Oh, very nice, very nice. Palakpakan. ng mga supporters sa isang panalangin sa pamamagitan ng isang candlelight prayer ceremony upang ipagkaloob ng Hindi, amang tama yung sabi nito. Oh. Ganyan talaga, normally 10% sa salary. Alam mo, yun nga isang bagay na ano eh. Alam mo, ang tithes is an issue yan with all the churches, di ba? Pero hindi mo kasi pwedeng sabihin na yun ay criminal na kagad porket nagpa-tithes yung pastor, di ba? Meron kanya-kanyang paliwanag ang tithes. Hindi mo pwedeng sabihin na pag sinabi ng pastor na the Bible still says na mag-tithes tayo, so kaya nga ang nandun, 'di ba? Tinanong niya sa Panginoong Hesus, sabi kung applicable ba. Ang importante kasi doon, cheerful giver ka. Yun eh. Kaya yung nagsusumbat-sumbat na naiirita ko eh. Tanga ka pala eh, nagbigay ka eh. Tapos ngayon, sasabihin mo, may kasalanan si Kibuloy. Oh. Oh, baka, sabi nito, baka pag inungkat pa ibang relihiyon, mas malaki pa ang kickback. Correct. May iba, mas matindi. Hindi, oh. Kanya-kanyang paniniwala yan. Kasi ako, sa totoo lang, yung dating-dati kong hindi nung pinasukan, na nag-church worker ako doon. Walang bayad doon. Volunteer ho yun. Ang tagal ko naging worker doon, naging head ng worship team, ewan ko pa. Wala akong bayad yun. And I did not complain kasi I'm doing it as a service. And I was changed somehow because of that. Totoo naman eh. I mean, ang daming nabago sa perspective ng buhay ko because of that. As a matter of fact, nagpunta kami ng Korea to study church history doon. Bayad ho namin yun. Kanya-kanyang bayad yun. Nagpunta ho ako na US para ho tumulong din doon sa church na tinatayo na yun. Ha? Kanya-kanya hong bayad yun. Pero, itong recent na church na inaatinan ko, ang alam ko, yung worker nila may allowance. So, ganun talaga eh. Iba-iba. But it doesn't mean the other church is greater than this church. Or lalong-lalo nang, hindi ibig sabihin, may kasalanan na yung pastor. Porket walang bayad yung worker. Abay, pinasok mo yan eh. Di ba? Pinasok mo yan. Nag-volunteer ka. Ginusto mo yun. Nag-commit ka. Tapos bigla ka magagalit. Bakit? Di na ako nakapag-ipon. May kasalanan mo. Di ba? Eh kung sa tingin mo wala ka na palang pera, eh di wag ka nang pumasok diyan. Anong church? Anong church 'yon? Church of Banat Bay. Hindi, joke lang. Wag na natin pag-usapan 'yun. Oh, anyway, ganun lang. Kaya nga alam nyo, nung kanina, nung pinakita yung news na yan, sabi ko, sablay ito si Ontiveros. Ang layo na ng Senate hearing niya. Sana pala ang in aid of church organization. Hindi, sana ganun na lang. Di ba? Yun, maintindihan ko pa. O, in aid of church laws. Di ba? Hindi po ako INC ha, linawin ko lang kasi baka yung basta it's a full gospel church, okay? Hindi po ako INC. So, linawin ko rin, hindi rin po kay, baka kasi iniisip ng iba kaya dumidisagree ako kay Pastor Kibuloy, it's because kay Eli Soriano ako. Hindi rin po ako kay Eli Soriano, okay? Linawin po natin yon para lang wag nating gawing ulitin ko, ang pinaglalaban po natin dito ay wag yung issue ng organization ng church ang ibinibida nito ni Ontiveros o yung rules ng church nila. Ang dapat, ang alam ko kasi, kaya ka nga nandyan, it's para sa mga
mga kabataan na in-abuse. Alam ko yun yung yun yung pinag-uusapan diyan in aid of legislation yun eh. Bakit napunta na sa church? 'Di ba?